Maniniwala ba kayo na meron ng 5G pocket Wi-Fi na pwede na sa kahit anong SIM card tulad ng Globe, Smart, Tito, or Gomo SIM man yan? Mabilis ang connection pero 2.5 times na mas mura kumpara sa network lock na 5G pocket Wi-Fi na binebenta ngayon sa market? Kung hindi pa, well, introducing ang ZTE F50 5G pocket Wi-Fi. Pero ang tanong, gaano ba kabilis ang internet speed nito at sulit ba siyang bilhin? At bakit wala siya kasamang battery? Lahat ng mga tanong po ninyo, sasagutin natin yan dito. Hey guys, James here at welcome sa ating channel. Sa video natin ngayon, aalamin natin kung ano ba yung mga maganda at hindi maganda dito sa ZTE F50 Pocket Wi-Fi with our full review. So simulan natin yung video sa pinakamabilis na unboxing ng ZTE F50 Pocket Wi-Fi. Ito po yung retail packaging niya at pagbukas ay bubungad na agad yung mismong unit. Tabi mo natin siya sa gilid at i-check na natin ang iba pang mga kasama niya. Sa ibaba, makikita natin yung USB-C to C cable, SIM ejector pin, serial number sticker at panghuli ang kanyang manual naka-Chinese language. So itabi na natin ang mga laman sa box at mag-focus na tayo sa mismong device. So sa harap ay makikita natin yung 5G logo sticker sa left part at sa right part naman ay ang dalawang LED lights. Isa para sa network signal indicator at isa naman para sa hardware Wi-Fi indicator kung gumagana na siya. Sa left side ay may SIM tray na pag binuksan natin ay makikita ang isang slot para sa isang nano SIM card at isang slot naman para sa isang micro SD card. Malinis ang right side niya at sa top side naman ay ang reset pinhole. Sa bottom side ang USB-C port at sa likod naman ay mga information ng pocket Wi-Fi tulad ng default Wi-Fi name at password, pati na rin yung Wi-Fi admin setting page. So bago natin i-set up at i-review itong pocket Wi-Fi, to be transparent po sa inyo, ang device at review na ito ay hindi po sponsored ng ZTE o kahit anumang online seller dito po sa Pilipinas. Binili ko po ito ng sarili kong pera at lahat ng opinion ko po ay galing sa akin lamang at walang sinuman po ang may input or advanced copies ng video na ito. At kung interesado po kayo na bumili ng mga products na featured dito po sa video na ito, lalong-lalo na itong ZTE F50 Pocket Wi-Fi, may product link po ako sa description sa ibaba. Okay, so isetap natin siya ngayon at mga kakailangan ninyo ay mga sumusunod. Cellphone or laptop para sa additional setup. Ang gagamitin ko ay aking cellphone, then kahit anong SIM card, isang power bank or isang adapter na may 5 volts, 2 amps or 10 watts, at isang cable, either yung cable na kasama sa box o kahit anong type A to type C cable. Sa akin, nilagay ko na yung dito SIM card sa SIM tray at gumamit na ako ng isang mini power bank na may built-in ng USB-C port. Pagkasaksak ko ay umilaw na yung dalawang LED indicator ng pocket Wi-Fi at nagsisimula na siyang mag-boot up. At pag naging stable ang ilaw sa Wi-Fi indicator, ay pwede nang gamitin ito agad-agad. Tungkol sa isa pang LED indicator, pag-usapan natin yan maya-maya lang. Sa inyong laptop or in my case, sa cellphone, i-connect na po ninyo ito sa pocket Wi-Fi. At ang pangalan at password po nito ay makikita po ninyo sa likod ng device. Afterwards, pumunta na kayo sa inyong browser at i-type ang admin settings IP address na 192.168.0.1 and click enter. Makikita na po ninyo yung ZTE Wi-Fi portal at manghihingi sa inyo ng password. At ito yung admin na makikita nyo rin sa likod ng pocket Wi-Fi at may access na kayo sa admin settings. Medyo simple lang yung UI niya sa simula pero pindutin nyo lang ang PC button at ililipat kayo sa desktop page niya which may additional options kayo na makikita doon katulad ng change password sa Wi-Fi ninyo which I highly recommend na gawin nyo po agad-agad para walang maka-access o manghack ng pocket Wi-Fi po ninyo. And that's it for the full setup. Tapos na tayo sa full setup at nakapag-internet na tayo, pag-usapan na natin yung design niya. And I am pretty sure kanina pa kayo nagtatanong o nag-iisip sa bagay na ito. Bakit wala siyang battery? Well, sa totoo lang, wala rin po akong idea kung bakit wala siyang battery in the first place. Pero meron akong theory dito at ang dahilan is heat. Pag ginagamit ko na ito ng matagal, medyo umiinit ang device. Ang isa sa kalaban talaga ng mga battery ay ang init. At yun ang nagiging sanhi na pagkasira ng device, especially yung battery. Kaya ang iba nilalagyan na lang ito ng phone cooler para maiwasan lang yun. Tsaka, aminin din natin na may isang pagkakataon pag gumagamit tayo ng mga pocket Wi-Fi katulad nito, tapos biglang malolobat na siya, pero ayaw mo namang mawalan ng internet, sinecharge natin siya habang naka-on. Which, yun nga, ang nakasama sa battery ay pag nasira yung battery mismo, ang hirap naman maghanap ng kapalit. Which, true to life nangyari sa akin yan. At di ko na rin nagamit yung dati ko pang 3G pocket Wi-Fi ng ilang buwan at nakatenga lang siya noon. Pero buti na lang at may trade-in promo noon dati yung carrier na may 4G pocket Wi-Fi daw
for a trade-in with a 50% discount. And to be honest with you mas prefer ko na yung wala siyang battery kasi aside sa maiiwasan na natin na paghahanap pa ng battery katulad nito, pagka hindi na makarga ng maayos, madami ng options ngayon na may power bank kung gagamitin mo ito sa labas na may built-in na cable or port para gumana itong pocket wifi. Gaya na lang ng pinakita ko sa inyo itong mini power bank kanina. Napaka-portable at may built-in stand din siya para tumayo ito mag-isa. Other than that, typical na yung itsura nito sa mga ibang pocket wifi. Gawa siya sa plastic, pero ang nagustuhan ko dito ay may texture siya sa harap for that extra grip. By the way, wala siyang power button dito. Literal na plug-and-play lang itong pocket wifi na ito. Pag-usapan naman natin ngayon ang kanyang specifications. Ang ZTE F50 5G pocket wifi ay naka-Unisoc T760 chipset para sa kanyang 5G network speeds. It supports 3G, 4G LTE Cat 15, at 5G standalone or SA, at non-standalone or NSA bands. For the fullness of 4G at 5G bands, ilalagay ko na lang siya dito sa screen. In terms of Wi-Fi band, supported siya ng hanggang Wi-Fi 5 2x2 or 802.11ac 2x2 speeds. Meron siyang option for 2.4 GHz single band or 5 GHz dual band Wi-Fi. Yun nga lang, sad to say, hindi nyo siya pwedeng magamit ng sabay. Mamimili lang kayo between 2.4 at 5 GHz. Sobrang nipis lang niya pero kaya niyang kumonek hanggang 10 devices ng sabay-sabay at kaya niya ng 5G speeds na umaabot hanggang 1.6 gigabits per second pag download speed at 225 megabits per second naman for upload speed. Pero paalala ko lang po itong mga nababanggit ko ay maximum speeds kung stable po ang signal sa inyong area. Magdedepende pa rin po ito sa location po ninyo kung may SA or NSA ang 5G sa area po ninyo. Pero buti na lang at open line ito. So masusubukan nyo lahat ng SIM cards at kung sino ba ang pinakamagandang signal sa area ninyo. At dito na papasok yung LED na indicator kanina na binabanggit ko. So let's say na naglagay na kayo ng SIM card dito at gumagana na yung pocket wifi. Pag ang LED indicator ay network steady na kulay puti, ibig sabihin ay may 5G signal na detect itong 5G pocket wifi na ito. Kung steady na kulay blue naman ang lumalabas sa indicator, ibig sabihin ay 3G or 4G lang ang nadetect ng pocket wifi po ninyo. At pagka steady na kulay red naman, ibig sabihin nun ay either walang connection ng network ng SIM card mo o wala talagang signal na maayos yung network sa lugar mo. Lahat naman po yan nasa manual, gumagamit lang po tayo dapat ng Google Lens sa phone po ninyo para ma-translate yung Chinese manual po na ito into English. So bago tayo pumunta sa speed test results, kung na-enjoy mo itong video na ito, huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at sa aking main channel na Tech MNO at i-click mo lang din ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos at pag-giveaways natin in the near future. At i-follow nyo rin po ako sa mga social media accounts tulad ng Facebook, X or yung dating Twitter, Instagram, and TikTok at Tech MNO. Lahat ng mga detalye po niyan ay available po sa card dito sa taas. So ito na yung pinaka-hinihintay po ninyo ang 5G speed test ng ZTE F50 5G Pocket Wi-Fi. Para po sa ating speed test, ang masusubukan ko lang po sa video na ito ay sa Smart at sa Dito SIM lang. Sa area ko po sa South Metro Manila ay mahina po ang Globe. Pero gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, depende pa rin ang resulta at bilis ng signal at internet speed sa lokasyon ninyo. Kaya mas maganda na subukan nyo munang ilagay ang SIM card sa Pocket Wi-Fi at doon nyo malalaman ang magandang SIM card para sa pocket wifi po ninyo. At sa test natin ngayon ay gagamit lang tayo ng iisang phone at ito yung Samsung Galaxy S21 FE katulad po nito. So, sisimulan natin ang speed test ng ZTE F50 Pocket Wi-Fi using Smart SIM. At ito naman po ang ating speed test using Dito SIM. Tignan mo natin ang internet speed niya. At ito po yung speed test results for both Smart at Dito SIM using the ZTE F50 Pocket Wi-Fi. Again, uulitin ko lang po na ang bilis po ng internet at nakadepende yan sa signal po ninyo. So, maaaring magkaibang resulta ng sa akin pag sinubukan nyo na ito sa inyo. Okay, pag-usapan na po natin ang mga pros and cons
itong ZTE F50 Pocket Wi-Fi. Simulan po natin sa network at internet speeds niya. Sa experience ko po dito sa Pocket Wi-Fi na ito, talagang consistent ng internet speeds niya. At given na okay ang area ko when it comes to 5G, sa 4G speeds naman halos supported naman po siya, except lang doon sa Pocket Wi-Fi na ito na walang 700 MHz band o yung band 28. The rest ay meron siya kaya compatible pa rin naman to dito sa Pinas. Advantage din na sa akin ay meron din siyang dual band Wi-Fi dito sa Pocket Wi-Fi po na ito para mabilis ang pasok ng internet speed sa phone ko, which supported niya ang Wi-Fi 5 standard. Advantage din na open line din ito sa kahit anong SIM card na meron sa Pinas tulad ng Globe, Smart, Dito, Gomo, TNT, or TM. Mapa-postpaid or prepaid man yan, gagana pa rin dito. Itong susunod nasasabihin ko sa inyo medyo controversial, pero opinion ko lang naman po ito ha. At ito yung battery-less approach niya. Yes, umiinit siya, pero typical ito since na maski nga sa cellphone, pagbukas mo ng 5G network, ay umiinit din siya afterwards. Mas ramdam ko lang dito, syempre kasi manipis lang. Pero ang maganda lang hindi ka na mag-iisip pa kung saan ka pa bibili ng mga battery sa Pocket Wi-Fi po ninyo in the long run. Mas maganda po dito future-proof na. At ang pinakahuling advantage nitong Pocket Wi-Fi ay ang kanyang price. At the time of this recording, ang ZTE F50 ay price mula 4,900 hanggang 6,500 pesos. Depende na lang sa seller na pinagbibilan po ninyo. Thankfully, nakuha ko siya ng mas mura pa at nagbayad lang ako ng halos 3,500 pesos lang. So, sulit na yun, in my honest opinion. At sigurado ako na may nagulat sa inyo at sa presyo po niya malamang sasabihin nyo na halos 5,000 pesos para lang sa Pocket Wi-Fi na wala pang battery. Patawa ka ba? Well, check natin ang presyo ng Pocket Wi-Fi na available locally tulad ng Smart 5G Rocket Wi-Fi at 5G Pocket Pro na rebranded Evolution FX PR8 Pocket Wi-Fi. At ang presyo nila, 12,995 lang naman. So, kung ikukumpara natin siya sa F50, halos 2.5 times siyang mas mura at higit sa lahat ay open line pa. Hindi tulad ng isa, lock lang sa isang network. At historically naman, mas mahal talaga ang mga open line na Pocket Wi-Fi kahit na noong 4G LTE days ba. Kung sa carrier, nasa 1,500, sa open line naman, nasa 2,500 to 4,000. Pero kagandahan nga lang talaga is pwede nga yung kahit anong SIM card doon. Ngayon naman ay mga cons naman ang babanggitin ko. At sisimulan ko sa kanyang warranty. Unfortunately, hindi po siya locally launched dito sa Pinas. So, ang warranty niya is depende sa store mismo. Kung medyo worried kayo doon, I suggest na huwag nyo na po itong bilhin. Yun talaga kasi ang consequences pag hindi talaga official launch dito yung bibilhin mo. At ang second con niya is yung hindi nyo pwedeng magamit ng sabay yung 2.4 GHz at 5 GHz band dito. Mamimili ka lang ng isa talaga. So yung the rest na katulad ng walang display at kung may idea ka bang mag-troubleshoot dito sa Pocket Wi-Fi na ito is a minor con lang naman. Pero add ko na lang nung experience ko sa maglagay ng Smart TNT SIM dito, hindi siya binabasa nung una. So, gumamit ako ng Dito SIM at may update siya na kailangan mo pang i-install muna. So, after that, okay na rin naman siya. So, mas maganda rin na i-update na muna siya or mas maganda sumali kayo sa FB group na may ganitong unit para pag may tanong kayo, may makakatulong po sa inyo. So, mare-recommend ko ba itong ZTE F50 5G Pocket Wi-Fi? Kung habol po ninyo talaga sa Pocket Wi-Fi na may 5G, pero ayaw nyo naman gumastos ng malaking halaga, then ito po talaga ibagay sa inyo. Pero kung kailangan nyo ng may warranty at may kasamang battery yung Pocket Wi-Fi po ninyo, then hindi po ito worth it para sa inyo. May ibang brands ngayon online na 5G din na available na may built-in battery at screen. Or kung gusto nyo naman yung may warranty, yung mismong Smart 5G Pocket Pro ang kunin mo ninyo, basta't siguraduhin nyo lang na malakas ang Smart po sa area ninyo. At the end of the day, ang ZTE F50 Pocket Wi-Fi ay napaka-worth it bilhin at mabilis pang internet speed mo at magagamit mo pa to ng matagal na panahon. Basta't lagyan mo lang ng konting alaga. At kung gusto nyo mapanood ang iba ko pang mga reviews tulad ng Redmi 8 II Plus, click nyo lang po yung video dito. At kung gusto nyo pang mapanood yung iba ko pang mga videos, click nyo lang po yung nandito. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking dalawang channels. Again, my name is James at see you sa susunod na video.